Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, April 1. By the way, ngayon ay aking 24th anniversary of ordination as a priest. If it's not too much, please say a prayer for me. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Matthew 28, 8 to 15. At gustong-gusto ko yung umpisa ng ebanghelyo ngayon. In fear, yet with great joy, the women left the tomb and ran to tell the news to his disciples. Fear and joy, nakahalo-halo. Gusto ko kasi ganyan po ang buhay. Ganyan po ang buhay. Hindi puro ligaya, hindi puro tibay ng pananampalataya. May pananampalataya, may duda. May pakasigurado na ang Diyos ay kasama mo at may takot. Ganyan po tayo, human beings. Combination ng mga bagay. So desiring to do the will of God at tinutukso pa rin ng dyablo. Ganyan po tayo. Halo-halo ang nangyari sa ating puso. Huwag tayong matakot. Hindi ito isang dahilan para tumigil tayo sa sumampalataya, para tumigil tayo sa pagsunod kay Jesus, para tumigil tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ito ang dahilan para hindi tayo magsimba o we will not try to be a better person. Hindi tayo susuko dahil may kahinaan sa ating pagkatao, may kasalanan na pinaglalabanan. Yung dalawang bagay niyan, mabuti at masamay, nahahalo sa ating puso. Takot at pangamba at ligaya din at kapayapaan, nakahalo-halo. Tayo ay tulad ng mga babae na kahit naramdaman, mixed emotions, ay gumagawa ang pinapagawa ng Diyos. Naguuna ang kalooban ng Diyos sa anumang pakiramdam na maaring mayroon tayo. At sana, ganyan po tayo, humingi tayo ang biyaya ngayon, panahon ng Pasko ng pagkabuhay, na ganyan po tayo, na anuman halo-halong damdamin, good and bad na naramdaman natin, ang pangunahin is ang kanyang kalooban at yung pinapagawa niya sa ating, gawin natin ng todo, ng buong lakas. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.